Alam din naman siguro ni Congressman Chua Ayun po, abogado naman si Kong Joel eh. na ang parusa lang doon, removal and disqualification. Yes po. At saka lang papasok yung kriminal. Oho. Eh bakit niya inuna kagad? Ba't hindi muna niya hinintay? Hinintay niya muna sana yung impeachment, hindi niya binigay Kay Ombudsman Oo, Martires. meron pang kalakip na doon. Pagkatapos, tinira mo na kagad sa ombudsman. Opo. Ano ba talagang gusto mo mangyari, di ba? Nako. Kasi parang tahimik ang Korte Suprema ngayon. Usapin na yan, Sen. Di ba? Oo, yun muna. Yun muna. Kasi Opo. kasali na ako dun sa ano eh. Oo, para hindi nila tayo kung ano man yung... Oo nga po. Oo, di ba? So, yun ang aabangan pala natin, Sen. Oo, ang abangan mo si ombudsman. Ayun pa, yung pa Ayun, isa. Punta na tayo doon. Ano ba Hindi kasi nangyari kay ombudsman? kung yung impeachment na yan, Tingnan mo na, wala tayong para sa tao. Magagalit mabibitin na Sen naman yung mga yan, no? Mabibitin Sen eh. Approve kanya mo. Di ba? Ano yun? Di ba, may pong konti. Ilalatag natin yung ating magiging Vox Populi, Sen. Ay, hindi, nagpapahaba tayo rito. Mamaya, magalit Sige. na yung mga yan. Hindi, ito po, ilatag muna natin ito kasi itong ating Vox Populi, Sen, ay hindi po natin nabanggit pa. Iba po itong itong ating magiging Vox Populi ngayon ang laman. Ganun ba? Opo, meron kasi tayong balitang Ito hawak. yun muna kanin natin. Opo, ito po. Tama-tama. Mayroon kasi tayong balitang hawak na sinasabi daw po, di ba may question ngayon, Sen, hanggang ngayon, ay may question pa tungkol sa 2025 budget na umiiral ngayon. Nakapending sa Supreme Nakapending Court. pa po ito sa Korte Suprema. Ano ha? Ang isa po sa binabanggit dyan, meron daw anyang 150 billion na, quote-unquote, pork barrel. Kasi wala na ho namang pork barrel ngayon, di ba? Pinagbawal na ng batas yun eh. Bawal na yun. Bawal na nga po, ano ha? Pero, sabi po ng Malacanang, mariin po nila pinabubulaanan ng Malacanang ang ulat na meron daw po nakapaloob na pork barrel fund sa nakalaan sa ilang lugar sa 2025 national budget. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ngayon lamang nito nadinig ang tungkol sa pork barrel at wala rin nakarating na papel sa Malacanang na sinasabing umiikot umano sa Senado. Ayon pa po kay Yusek Castro, hindi issue sa palasyo ang pork barrel kaya mariing pinabulaanan ito ng ehekutibo. Batay daw po sa umiikot na umano'y dokumento sa Senado, bilyon-bilyon pisong pork barrel fund daw po inilaan sa ilang lugar tulad ng Bulacan, 12 billion, Sorsogon, 9 billion, Mindoro, ang laki. Hindi pork barrel na ang tawag dyan, insertion. Insertion. Siguro Yan, palitan tama. natin, hindi pork barrel. Dahil technically wala na Wala yan. na talaga, opo. Pinagbawal na Sinabi po sa ng Korte batas. Suprema, wala na yan. Opo. Nagiging pork barrel kasi, kung halimbawa, ikaw ay binigyan ng karapatang mabigyan ng proyekto Opo. na gagawin sa distrito mo, pagkatapos na mailagay sa batas, ikaw pa. Yun ang pork barrel. Ikaw pang makikialam doon sa pagpapagawa ng Opo. project na nilista mo. Pati yung contractor, magiging pork barrel siya. Oho. Kasi ang nangyayari nga, kaya nga pinalitan na yun dahil sa, alam mo na, Oho. kaya niya pakikialaman. Ako ang nagpapondo niyan eh. Ayun, oo. Ako ang naglagay ng contractor dyan eh. Ako maglalagay. Oho, Anong oho. pangalan ng contractor mo? Benguet. Kunwari lang. Ako magmimina dyan. Opo, oo. Ha? Halimbawa. Ngiti-ngiti si Nelson eh. Ha? Mali na yung pagiging pork barrel. Ayun. Ngayon, kaya nga pinag-uusapan, para hindi kanya maging pork barrel, pagkatapos na ikaw ipagbigyan Oo. na yung distrito mo ay mabiyayaan ng mga proyekto, okay lang yon. Opo. Pero wala kang gagawing post-intervention. Ayun, oo. Ibig sabihin ng post, pagkatapos na huwag ka nang makikialam magmula rito hanggang doon. Hanggang doon, Hanggang opo. sa matapos yung Benguet, huwag kang makikialam. Oo. Kaya po Diba? mula simula hanggang matapos, nakialam talaga nung gusto. Pakikialaman niya talaga yun. Oo. Kaya nga, ngayon, pero insertions talaga Insertion yun. ang tawag po. Oo. Ngayon, ang sinasabi ninyo, sa dinig ko naman, Opo. yun ang tinatawag nilang FLR. Oo. Alam mo yung FLR? Ano po ba sabi nun? Narinig ko. Hindi kasi, pinarada lang kasi, yan, may kasangkot yan dun sa sabi nila, no? Pagkakapirma doon sa impeachment. Pagkakapirma. Opo. Pipirma kayo o hindi. Yan ang usapan dyan eh, no? 250 ng pumirma. Yung sinasabi ni Congressman, di ba? Si Congressman Toby Chanco eh.
Hindi. Sino po? Si Congressman Nelson Lubao. Oo, Pumirma ka na. Oho. Kung hindi, yung project mong ospital, Tigil yan, Walang ako. pondo. napilitang pumirma siya, di ba? Ganyan nangyari sa Laguna. eh, no? Pagkatapos, yung palang mga ipinangako, nasa FLR, sabi nila. Yung FLR, ito yung for later release. Ayun. Kaya pala nung pagkatapos... So, nag-aaway sila ngayon. Kaya nga Ang pala- tawag naman ni Toby Chango, conditional release. conditional release. Yun ang FLR. Kaya na pala- talagang meron daw binigyan sa mga kanya-kanyang lugar. Kaya pala, Sen, ang balita ko, pagkatapos na po magpirma ng isang linggo nakalipas, ang kinakanta na po nila ngayon, please release me. Wala. For later release, kaya nga FLR eh. Oo, hanggang ngayon daw po ata, umaasa pa eh. Ngayon, Oo. patay na si Frank Sinatra. Wala na. Pero talagang kinakanta yung Please release me. please release me. Ayun. Release me lang yun, walang please. Release me. Ay, pakinggan natin. Meron daw hong... Yung kanta? Kumanta? Hindi. Yung naging pahayag ng Secretary Claire ukol sa bagay na ito. Ano ba masasabi mo dyan, Yuse Claire? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon ko, on my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi niyong papel na nagsisirculate. Yes. Wala pong nakakarating sa atin. At hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. Ayun. Kaya nga atin daw po magiging Vox Populi, Sen, mga kababayan, na may kinalaman ukol sa bagay na yan. Kumbinsido ba kayong may pork barrels insertion sa 20... Ilagay nyo na lang Opo. ng exclamation point yung pork barrel kasi insertion yun eh. Opo. Kaya nga po, slash na lang Quotation. siguro, quotation, pork barrel insertions, ayan, sa 2025 national budget para sa mga mambabatas. Ayan. Ayun. Sen, ituloy natin ang ating talakayan kasi ito naging mainit din. No? So, matapos po kasing, anong tawag ito, itong June 23, nagkaroon po kasi ng... Nung makasagot. Opo. Itong June 23 po ay nagkaroon ng consolidation o report. Una po yung Good Government Committee at saka ang Quadcom ng kanilang mga recommendation batay po doon sa kanilang mga naging investigation. Pero puntahan natin itong sa Blue Ribbon Committee na kung tawagin nga po sa lower house ay ang Good Government. Committee on Good Government And Public Accountability. Yes po. Yan yung pinangungunahan ni... Congressman Joel Chua ng Maynila. Oo. At doon po ay meron silang mga naging rekomendasyon, etc. At ito naman ata, Nelson, kung hindi ka nagkakamali, ay ginamit din na ebidensya doon sa impeachment. Sen. Pero bukod po doon sa impeachment, ay nagsumiti rin sila ng kanilang natuklasan sa Office of the Ombudsman kay Ombudsman Samuel Martires. Nung ito po'y natanggap ni Ombudsman Samuel Martires, bilang tanod bayan, umakto po siya. Pinasasagot ngayon ang tanggapan ng pangalawang Pangulo batay po doon sa mga report ng Blue Ribbon ng Good Government Committee. Teka, linawin natin Opo. yun. Ang sinasabi mo, kung di ako nagkakamali, ito yung committee report Yes po. ng Committee on Good Government And Public Public Accountability na ang chairman si Joel Chua. Yes po. Bukod dyan, meron din namang committee report na ginawa ang Quadcom. Meron din po sila. Opo. Ang committee report kasi, Jen, ay isang paglalagom ng lahat ng kanilang ginawang pagtatanong, ano yung Yes. nangyari sa isang committee, lalong-lalo na yung good government sapagkat doon nila sinalang ang Vice President. Tama po. Hindi pa nag-away-away nga kami ron sapagkat kinu-question ko yung proseso. Sabi ko, mali ang pagtawag nyo sa kanya sapagkat yung paraan ng pagtawag sa kanya, yung basihan, ay ginamit ninyo yung privilege speech ni Congressman Valeriano. nung isa pang representative sa Maynila. Yes po. Nung nalaman nila na mali nga sila, dinagdagan kunwari para bigyan ng katwiran yung pagpapatawag sa Vice President. Ang ginamit naman nila, yung manifestation na orally naman na ginawa
nung isang kasapi sa Committee on Appropriations na kung saan sinabi niya, I manifest, Your Honor, my desire that the subject matter of this investigation be investigated separately in another committee. So ang ginamit nila ngayon Opo. ay good government na naman. So biligyan nila ng bala uli yung good government sapagkat nagkamali sila sa una. Sabi ko, mali Yung na pala yun. naman yung pangalawa. Opo. Kasi ang ginamit nila, motu proprio investigation. Sabi ko, hindi motu proprio yan kasi nanggaling sa isang manifestation ng isang miyembro. Ang motu Okay. proprio kasi, talagang ang mismong nag-initiate yung komite nang walang nag-udyok sa kanya ng kahit sino. Sabi niya, basta kami motu proprio, bahala kayo sa buhay niyo. Kako. Yun ngayon ang ginamit nila para usigin nila si Vice President. Opo. Nagmanifest na naman ako, ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation, kung hindi, yan ay magtatapos sa impeachment. Sinabi ko sa kanila yun. Ayun, opo. Kasi ang ginagawa ninyo, kayo ang nagtutuloy sa ginagawa ng COA. Hindi naman kayo auditor. Hindi naman kayo magagaling mag-audit. Opo. Hindi naman natin mandato yan. Bakit pinipilit nyo? Ba't nyo kinuha yung mga papeles ng COA at kayo nagtuloy? Sila nag-imbestiga, opo. Your Honor, sabi niya, you cannot raise that constitutional issue because you are no longer a member of this committee. Ayun, yun ang masakit doon. Nakita mo na Hindi yan. na pala kayo miyembro na kaya, Ngayon, opo. samantalang ang objective nila in aid of legislation, nagtapos sila sa impeachment. So, ayan, ngayon, may connection sa sinasabi mo Opo. ngayon. Ang nangyari nga po, yung committee report na yon, Sen, Teka muna, Opo. kailangan malaman ng ating tagapakinig, ang committee report bago siya magkaroon ng puwersa. Opo. Kasi merong puwersa ng batas yan eh. Oho. Kahit na recommendatory lang, hindi mo basta-basta Babaliwalain. babaliwalain yun o ganun pala mamaliitin yun. Kasi Okay. dadalhin sa ano yung plenary eh. Opo. Pagkatapos, Aprobahan. Aprobahan ng buong Kongreso. i-adapt. ng Kongreso. i-adapt. Kung may mag-o-object, naglalabanan doon. Walang nag-object, adopted. Ayun. So may puwersa siya ng batas. Yun pala yun. Yan ngayon ang pinalabas Binigay. at ibinigay sa opisina Sa ng Office of the Ombudsman. Ngayon, tumira ka. Yung Kaya sinasabi ang mo nangyari kanina. po yun, sapagkat alam... Siyempre, binasa mo na. binasa ni ng ombudsman. Uncle Sam. Sabi na, Yung karaniwan, yung Opo. pinaka-panapos ng ano, Oo, nasa ibaba. nasa ibaba, may mga rekomendasyon yan. Yo. Katulad ng ginawa ko doon sa isang inutil na gobernador ng Misamis Occidental. Dati siyang Dating kasama niyo po sa Kongreso. dati siyang kasama kong deputy speaker. Opo. Dati kong kaibigan Opo. na naging inutil na na gobernador ng Misamis Occidental. Sana nakikinig siya ngayon. Ganun po. Okay? Oho. Inimbestiga ko siya, di ba? Oho. Doon sa panapos na yon ng mga talata Oho. na sinasabi doon, bigyan nyo ng kopya ng Ombudsman, ang OSJ, ang Department of Justice, Oho. para sa ganon ay makita, ma-determine kung ano man ang administrative, civil, and criminal liability nitong taong subject ng investigasyon na ito. Opo. Ganun ang forma nun eh. Sa kamalasan ko naman, ayun, binigay. Wala namang... Ako naman, wala na akong gagawin doon. Hanggang doon lang ako eh. Opo. Nasa legislature ako, executive na ang pinag-uusapan. Yun. Kung hindi sila kumibo, problema na nila yun. Basta't ako, ang aking gawain, tinapos ko. Ayun. Tinapos ko ng buong buo, wala silang masasabi. Hindi yun ang At ang pwedeng ebidensya pakialaman. nandun. Oho. Ganun ang nangyari dyan. Ayun. Ang pagkakaiba lang, ito ngayon, pinatos. Mukhang pinatos po ni Uncle Sam Martires. Oo. Sen. Kasi ang mga rekomendasyon pala dyan, Sen, Oh. ay filing of criminal, civil, and administrative cases Yan against nga. Vice President. Kaya nga. Ito isa. Technical malversation, Oh. falsification and use of falsified documents, Oh. perjury, Oh. bribery and corruption, at meron pang plunder. Ayun. Ngayon, merong, ang nangyari- kaya nagkaroon ng usapin, merong nangyari dyan Ang eh. nangyari Ano po ay inaatasan ngayon ni Ombudsman Samuel Martires ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na sumagot doon sa committee report ng Kongreso. Ano ha?
At imbestigahan. At iniimbestigahan po ng ombudsman ang mga natuklasang ito ng Kongreso. Pero sa halip na matuwa, Sen, at mga kababayan, ang mga miyembro ng Kamara Na gumawa ng committee report na ito, Ano nangyari? ay nagtaka. Bakit daw mabilis na umakto ang ombudsman? Nagtaka o takang-taka? Takang-taka. Taka. Dinagdagan ko pa. Kaya ito na sabi na, wag, easy ka lang, ombudsman. Masyado ka mabilis. Masyado ka, Yan, narinig ko yun. Oho. Sinabit lang namin yun. Pero hindi naman namin inaasa na maging ganong kabilis ang kanyang pag-akto. Kasi procedure lang daw Sino naman. nagsabi nun? Si Congressman Joel Chua. Procedure lang naman anya yun eh. Oo, kaya namin pinigay sa inyo yan, hindi para aktuhan nyo, kundi yan ay bahagi lamang Di na sana, procedure. di sana mayroong covering letter. Oho. Mr. Ombudsman, we are giving you a copy of our committee report. Opo. But with the warning Ad ko tilang. to your office ad cautelam Opo. Oo. that do not act yet on this Ayun. particular report. Oho. Kung yun ang gusto mo, di ba? Dapat po. Sinabit mo eh. Ay sapagkat ang katwiran nila dito, Sen, ang proseso daw pala dapat, hinintay pala ng ombudsman kung ano ang magiging rekomendasyon ng impeachment court, hindi siya agad sasabay. Bakit daw? Ay parang yun daw Bakit po daw? ata ang reglamento kasi mas mataas daw ata ang, aywan ko kung anong pong paliwanag, pero mas mataas daw ata ang impeachment court. Hintayin kung ano magiging resulta, kung ano kasi, magiging verdict. base kasi sa Constitution, ikaw nga magpaliwanag doon. Ayan, nasa, no? Bakit ako? Ikaw, Oo. ano ba ang consequence? Ano ba ang resulta kapag ka yung na-impeach na opisyal Oo. ay nahatulan Nang guilty. ng guilty? Ano ang magiging consequence? Aba, matatanggal sa posisyon. Pagtatanggal sa Oo. kanya posisyon. No? Kaya ano naman ay ba? perpetual disqualification to hold any office, Ayun, no? any Kabisado government pa office. ano eh. So, ayan. Oo. Dalawa lang ang parusa. Opo, oo. Okay? Matatanggal ka sa opisina, Oho. kung ano man ang opisina mo, Oho. at pagkatapos may kalakip pang isang parusa na walang hanggang pagdidisqualify. Kaya nga Perpetual. tinatanong ko sa iyo kanina, perpetual, walang hanggang kawalan ng kwalifikasyon ay ikaw Oo. ay makatanggap pa ng opisina sa gobyerno. Bawal lang humawak ng Ha? anumang opisina. Perpetual disqualification from holding public office. Yes, Yun, po. yun ang parusa. Opo. Kasi ang impeachment is a political process. Yes po. So dahil yung assumption, nilabag mo ang public trust. Kaya tatanggalin ka sa opisina mo at hindi ka kailanman makakatanggap pa o mahihirang pa Oho. either appointive or elective na opisina ng gobyerno. Saan namang tanggapan Yan ang ng parusa. gobyerno? Yes po, oo. Oo. Pero sabi niya, pagkatapos niyan, bahala na kayo kung kakasuhan nyo pa administratively or criminally. Oho. Kasi ang impeachment is not a criminal process, Opo. but it is a political process. Ayun. Ngayon, kaya ako binabanggit ito, alam din naman siguro ni Congressman Chua Ayun po, abogado naman si Kong Joel eh. na ang parusa lang doon removal and disqualification. Yes po. At saka lang papasok yung kriminal. Oho. Eh bakit niya inuna kagad? Ba't hindi muna niya hinintay? Hinintay niya muna sana yung impeachment, hindi niya binigay kay... Kay Ombudsman Oo, Martires. sasabihin lang naman hindi naman ako magpapail ng mag-iimbestiga lang ako, di ba? Oo nga, Opo. tama. Siguro kanya, ina-anticipate ko na baka sakali ngang malalakas ang ebidensya ninyo. No, ngayon pa lang nangangalap na ako kung talagang malakas ang ebidensya nyo. Ayun. Kaya oo. ako siya pinasasagot. Oh, dito lang makikita mo Mukhang nabigla ho sila. Hindi, dito lang makikita mo meron ng pagkakasala tungkol dun sa forum shopping eh. Oho. Pinatatanggal mo na nga dun. Ha? Meron pang kalakip na doon. Pagkatapos, tinira mo na kagad sa ombudsman. Opo. Ano ba talagang gusto mo mangyari, di ba? Nako. Tapos pinahihinto mo pa yung isa. Oho.